Isang 29 anyos na nagngangalang si Kuya Eduardo ang pinutulan ng dalawa niyang mga kamay dahil sa isang insidente na hindi niya inaasahan habang siya ay nagtatrabaho. Mayroong dalawang anak na pinag-aaral at nabalo naman ng maaga sa kanyang asawa. Sila ng kanyang dalawang anak ay naninirahan dito sa bayan ng Rosario, Batangas. Sa likod ng mga nangyari sa kanya ay pinipilit lumaban sa buhay alang-alang sa dalawa niyang anak na nagsusumikap sa pag-aaral dahil nagbabaka sakali na mabago ang kanilang buhay pagdating ng araw. Alright guys, so ngayon nandito na tayo sa location kung saan yung nilalapit sa atin ni Nanay. Dito sa Namuco, Tubigan, dito po sa bayan ng Rosario, Batangas. So yun, nakita nyo yung dinaanan namin kanina, medyo talagang almost, hindi almost, talagang one way lang talaga eh. Kaya mahirap dun kapag kami kasalubong bigayan talaga, di alam kung paano pala magbibigay dun. Pero at least, nakapasok tayo dito nung wala tayong kasalubong. Sa po ang bahay niya? Arin po. Dito pala. Ay! Dito na si Sir Marcos. Hapon na nang makarating kami dito sa kanilang tahanan. At nadatna namin si Kuya Eduardo na naghahanda ng kanyang sasaingin para sa kanyang darating na mga anak galing sa paaralan. At nagulat kami dahil sa ganitong paraan niya pala ginagawa ang mga bagay na ito. Dahil nga siya ay naputulan ng dalawang kamay, sinikap niya na praktisin ang kanyang mga paa upang magamit sa mga gawaing bahay. Kagaya na lang sa kung papaano niya ginagawa ang pagsasaing ay ipinakita niya sa amin. Ito pa lang yung nakita namin sa mga ginagawa niya sa pang-araw-araw niya na pamumuhay dito sa kanilang tahanan ay humanga na agad kami. Dahil hindi naging hadlang ang kanyang kalagayan o sitwasyon para kumilos para sa kanyang mga anak. Gawa sa pinagtagpitagping plywood Kasi na sira. taga Bicol din sila po. Okay. So, antayin lang natin, then try natin kung makakausap Dito na natin lang sa si loob. Kuya o papayagan tayo mag-interview dito. Nabanggit sa akin, Nanay, taga Bicol ka raw? Doon dumaranan po doon. Ha? Tumira ho doon ng isang taon. Pero hindi ka talaga pinanganak sa Bicol? Hindi po. Taga saan ka talaga? Masbate. Masbate. Ayun, kalugar mo yung mama niya. Pero tumira ka sa Bicol. Saan sa Bicol? Sa po, Sipokot. Sa Sipokot. Bakit tagalis kayo doon? Mahirap po kasi doon. Mahirap din ang hanap buhay. Nasaan ang mga anak mo? Nasa school po. Nasa school pa? Anong oras na labas? Mga alas 3. Alas 3 pa. Yung Kuya Eduardo, ilang taong ka na po? Yan. Katong tinin ka pa lang, baka ka pa yan. Bakit pa kung may anak ka na? No, yan. Ginawa. Nag-aaral ba sila? Itong bahay na tinitirahan mo, ito sarili mo na. Ayun mo, parang diba?
Itong luto huligaw. Bali itong bakal nito sino nagpagawa. Yung asawa ko, mamatay. Ay, wala ka ng asawa? Wala. Matay nga. Kailan po namatay ang asawa mo? 2020. Apat na taon. 4 taon na nakakalipas. Anong nabubuhay siya? Sino nagtatrabaho sa inyo? Yung asawa. Ikaw ay dito lang sa bahay, taong bahay ka. Lalaba. Yung O ngayon na nawala na siya, paano na? mga ko lang po nagbibigay ka. Sino nagpapaaral sa mga anak niya? Ako po nag-aaras ka sa dito. Nabiban ka daw siya. Mga trip ko yung bibigay lang. Sila ang gumagastos sa madaling salita. Pero sa pag-asikaso sa kanila, ikaw ang nandito sa bahay niya. Matanong ko lang sa'yo, Eduardo? Eduardo, matanong ko lang po sa'yo, ano po nangyari sa inyo? Involved po ba yan? Nakakulit ko. Ay, nakuryente ka? O bakit? Ano nangyari? Pwede mo sa amin kwento? Ano nangyari? Ano po yun eh, tatang-tak po ang trabaho. Tapos hindi ko sa may kalsada. Sumabit ko yung baka ng mga kami Sa kalsada, sumabit mo yung mga kayo. sa live wire. Hala. Tapos noon, may ano ka to? May pala. Tapos, umabot sa ganyan po. Ano, nabulok. Po, nalatag mo. Ano ba? Ito, Yung kanang kamay mo, nalaglag na lang. Dosa. nalatag na. Uy, bakit wala po kayong tulong na naman ba? Bigay ko yung kumpanya ng 20,000. Ay, hindi naman sapat yun. 10,000 lang. Kulang pa po sa gamot. Oo, totoo yun. Sa mahal na pagpapagamot mo sa ospital, hindi talaga aabot yun. Hindi ibig sabihin, sa madaling salita po, Eduardo, sino po ang may nagagawa na pangyayari ng kasalanan ng gabi ba o kasalanan ng kumpanya? Sa ano po yun. Sa araw ko ako nagpadka na tapos purindiyagan. Ay, isang araw ka pala pumapasok sa kumpanya. Nakuryente ka kagad. Bandang alas 5 rin. Hindi ko lang hapon. Grabe. Isang araw pala nakakalipas sa inyo na kayo ng mga bisyo. Ano pong nangyari sa inyong mga oras na nakaganti ka? Ano, nahimatay na po. Ayon sa kanya, noong mangyari sa kanya ng mga araw na yon, ay hindi na daw niya alam ang mga nangyari. Noong siya ay mahimatay ay nagising na lamang daw siya na nasa loob na ng ambulansya. At isa lamang daw ang tumatakbo sa isip niya ng mga oras na yon, na ayaw niya pang mawala dahil alam niya na may umaasa pa sa kanya na 2 niyang anak at ang kanyang asawa. Inuud yung paa mo? Mas Sino nagtanggal niya? Yung nagtanggal din mga kamuna. Pero masukti ka pa din, Eduardo, kasi Eduardo ka rin. Sigurado ako, grabe yung pagkakulit siya mo, bro. Kasi buti nilang pumutok-tok siya ng bike niya. Ito. sasabi ko nga. Ito, meron pa dito. At nakalipas ang ilang buwan na pagtitiis ng sakit, ay dumating yung araw na kinatatakot ni Kuya Eduardo. Yung kinakailangan ng tanggalin ang 2 niyang kamay. Dahil nga raw ito ay nabubulok na. At yung kabila niya namang kamay ay inuuod pa. Kaya't kahit masakit at alam niya na wala na talagang pag-asa na magamit niya pa ang kanyang mga kamay, ay nagdesisyon na siya na ipatanggal ang mga ito. Sa paa niya, dito sa likod. Dito po sa tabi ng pinay. Paano sino nagtulong sa inyo mga oras niyo? Ano po yun sa gobyerno ng legends? Hindi, ibig sabihin, pero nakukuryente ka. Ano, inalis ka ba? O sadyang na nakawala ka dun sa pinag? Di ba ang kuryente Binaba ka? po Napakawal ka. Hinaba. Sabi na ba yung Diyos?
Pero di na ba? Kahit ako na ko ba? Nabagkas ko. Lagi po kami sa hapang kami. Pinapating ako. Ang balat siya nga, nagbibilang sa kanan. Yung mga old na gusto niya. Isa pa po. 7 taon pala. Paano ko yan? Nung nagtatanito ka, tumagal ba ng gano'ng katagal bago naputo? Hindi ba nakuryente ka halimbawa ngayon? Tapos ko na ngayon. Ang buwan. Bago naputol. Ano po yung decision ka mo? Wala na po eh. Kasi dagdag. Wala. Itong kabila ba nadamay? Isa po, nagpapulog na rin. Yung... Baka kumain ko. Tapos sila yung dito. pareho po. Ayon nga kay Kuya Eduardo, ang kanyang kanang kamay ay kinakailangang isagad ang pagkakaputol dahil ito yung mas may pinakamalala na sitwasyon at ang kanya namang kaliwang kamay ay pinutulan hanggang sa siko. Kaya't ito yung nagsisilbi ni Kuya Eduardo na ginagamit niya katulong ng kanyang mga paa sa kanyang mga gawaing bahay. Napagkwentuhan pa nga namin ang nangyari sa kanyang mahal na asawa na makalipas ang nangyari sa kanyang aksidente, ito raw ay nakagat ng aso at tila nabaliwala o sa madaling salita ay hindi napaturukan. Kaya't hindi tumagal, ito yung naging sanhi na ikinamatay ng kanyang asawa. Kaya't ngayon, si Kuya Eduardo na lang ang tumatayo bilang ama at ina sa kanyang 2 anak. Bali, saan po ito Kuya Eduardo nakikita sa may ano mo? Sa may... Unahan po naman. Pero yung mga buto mo na igagalaw mo, no? No. May siko pa po yan. Yan po ang ginagawa po ng tammark po. May pipirma. Ay, yung siko mo? Oh, ito. Pinayagan kanilang ganyan ang gagamitin? Pati po yung bird. Pagkita kayong bunso. Ito po pinandir. Ah, ito rin. Okay. Agad siguro yung naghilom ano? Opo. Na buwan siguro. Grabe. Tapos ako na po ng saging Nilalagay. wala na pong ano. Sumiinom ka ng gamot. At habang nag-uusap nga kami ni Kuya Eduardo ay biglang tumulo ang mga luha sa kanyang mata. Kasi nga, sa totoo lang daw ay nahihirapan siya na makita ang kanyang mga anak na kuminsan ay nagugutuman dahil nga daw sa kakulangan ng kanilang budget sa araw-araw. Dahil kumukuha lamang siya ng kanyang ipanggagastos sa mga ito sa tulong ng kanyang mga kapatid at mga kaibigan. At nakwento niya na kung minsan ay naiinggit ang kanyang mga anak sa ibang mga kabataan. Kaya nasasaktan si Kuya Eduardo sa tuwing makikita niya na ang kanyang anak ay mahihingiin sa kanya at hindi niya ito maibigay. Ligo ng ganyan na gamit ang paa. Iaabot mo sa ulo mo? Wala. O ano? Tapos Pati toothbrush. Hindi, Kuya Eduardo, sa madaling salita, lahat na nang ginagawa mo ngayon ay nakasalalay na sa mga paa mo. dito po sa paa. Dito lang po isa. Ito po yung wala na ito. Oo, kasi wala ito eh, natanggal din yung daliri niya. So ito, Ito na lang po. toothbrush, pagsubo ng pagkain, pagligo, lahat ito may ano, Paano? galing pa rin talaga, nabibili pa rin talaga ako kay Lord kasi isipin nyo, may pwedeng mangyari na parehas ng mga daliri ni Kuya Eduardo mawala, pero meron pa rin isang paa na natira para magamit niya sa ganitong bagay. Pero kamusta Kuya Eduardo ang mga anak mo po sa iyo bilang mga anak sila, kamusta? Ayos naman po. Pagka, nagbibigla sila pagpunta na. Mabait naman sila sa iyo?
Nakikita mong mahal ka nila. Opo, lagi po na yakap sa akin pag gabi. Ano sila. Tabi-tabi ba kayo natutulog? Opo. Bilib ako sa'yo, Kuya Eduardo, sana magpakatatag ka pa. Kung sakali, Kuya Eduardo, ano po yung pwede mong maging hanap buhay kung sakali? Ano yung may naisipan ka ba na kaya mong gawin sa likod ng sitwasyon mo? O sa ngayon, wala ka pang napag-iisipan? Wala po. Wala ka pa sa ngayon, kasi naniniwala ako na may kakayahan ka pang gawin. Kailangan lang nating alamin kung ano yun. Ano lang po dati nag-ano ko ng alaga ng hayop. Pag-aalaga ng hayop, yun kaya mong gawin yun. Pero pag titinda, Hindi mo na kaya. hindi ko na pumaano yung pera eh. Oo nga, sa bagay. Paano paghahanda? Sino naghahanda? Mga damit ng anak mo pagpapasok? Ako po, Napaplantsa pa ba? Hindi na. Wala nang plantsa-plantsa. Hindi na. Kasi mahirapan ka magplantsa. wala pong plancha. Ay, wala. Pero kung meron, Dati po, nagpa-plancha ako yung, nandiyan mo po yung kapatid ko. Nag-ano. ala, ikaw rin nagpaplantsa? Opo. Ang galing mo naman. Lahat naman po, ginagawa talaga sa kanila. Para sa mga bata. Opo. Bilib ako sa'yo, kuya. Saludo po ako sa'yo. Nakikita ko na lumalabang ka na lang ngayon. Ang nakikita ko po sa'yo, daw ako nagkakamali, lumalabang ka na lang ngayon sa buhay para sa mga bata. Para sa mga anak ko. Di ba? Kasi lalong-lalo na maliliit pa sila. At pangalawa, nawalan na sila ng maaga ng magulang, ng nanay. Kaya nakikita ko sa'yo na lumalabang ka ngayon, ginagawa mo lahat ng paraan para sa kanila. Tama ba ako? Opo. Kaya bilib ako sa'yo, Kuya Eduardo. So, ngayon, Kuya Eduardo, na ako pala si Marcos. Kilala mo na ako? Opo. Kami ang team, kasama ko yung misis ko, yan si Rans, cameraman ko, pinsan ko din yan. So, maging magaan sana yung loob mo sa amin, ha? Kami ay hindi naman kami masamang tao, wala kaming anumang intention, gusto lang namin makatulong sa abot na makakayanan ng team. Kaya sa ngayon, nakapasyal kami dito at sa tulong ni nanay, kilala ka namin, may bibigay po ako sa kunting halaga para kahit paano makadagdag po sa bigyan mo pang baon man lang sa mga anak mo. Lapag ko na lang dyan sa mo, bigyan kita ng 5,000 1, 2, 3, 4, 5,000 pesos. Gamitin mo po yan. Thank you so much po. Kung wala nga naman, maliit na halaga lang, no, para sa mga anak mo. Tsaka bili ka ng Bigas. bigas tsaka manok, ha. Bili ka ng manok para yun yata paborito nila eh. Yun po, yung preto. At di po kasi nakakain yung hindi nakapasok ng Jollibee. Di po pagpasok. Ala, hindi pa sila nakakapasok ng Jollibee? Hindi po, simulat sa po. Pagkabata. Ay, kawawa naman. Gustong-gusto nila. Ano po, yung maranasan ko. Ikaw, bilang tatay, na anong paramdam na hindi mo sila may pasok sa ganun? Pati nga po, hindi nakapasok doon. Pati ikaw? Pero gustong-gusto nyo. Yung dalawa po, gustong Maranasan. kaso wala namang pera. Kaya hindi kayo makapasok dahil Wala pang bill. walang pangkain sa Jollibee. Pero gusto mong maranasan ng dalawa. Opo, mga ano sila. O sige. Kailan ba sila walang pasok? Sabat linggo po sila. Sabado at linggo walang pasok. Tapos kapag hapon lumalabas sila alas 3. Tama ba ako? O sige, mali mo isang araw babalik ako dito at ilalabas natin yung mga anak mo, ha? Gawin natin yung gusto nilang maranasan, ha? Dali natin sila sa gusto nilang puntahan, ha, kuya? Okay lang ba sa'yo? Opo. Ano po yung masaya po yun sila. Okay, so Kuya Eduardo, ulitin ko, saludo po ako sa iyo, huwag kang susuko, ha? Tandaan mo, may isang vlogger na umiidolo sa akin. Ako yung may idolo sa iyo, ha? Tandaan mo, may isang vlogger na umiidolo sa akin kasi kaya sa likod ng kalagayan ko, kaya ko pa rin gawin yung mga bagay na yun. Alam mo ba, yung ibang kompleto dyan,
Kahit itanong mo sa mga magulang nila o sa mga asa-asawa nila ni hindi yun nakakapagplantya, ni hindi pa nila may pagluto yung mga anak nila, inaasa sa asawa kahit na kumpleto naman sila, naniniwala ka. Oh, di ba? Pero ikaw, kulang man, pero kaya mo pa rin gawin, di ba? Kasi kung tutuusin, yung anak mong panganay, anong grade na? Grade 3 po. Oh, pwede mo na sanang sabihin sa kanya, anak, ikaw magluto ha. Anak, magluto ka ng ulam niyo ha. Pwede, di ba? Pero hindi mo ginagawa. Minsan po, pinapahugas ko ng pinggan. Oh, tama yun, para may matutunan din. Di ba? Kasi mahirap naman na tama lang naturuan mo sila. No? Pero, ang ibig ko sabihin, yung mga bagay na kaya mo pa namang gawin para sa kanila, ginagawa mo, di ba? Pero, tama yun, turuan mo silang kung paano magluto, paano maglaba, paano magkumpuni ng mga gamit, para na sa ganun, paglaki nila, hindi sila mahina, di ba? Alam mo naman yan. Kasi ang taong walang alam paglaki, kawawa talaga. Di ba? O, lahat ng nalalaman mo, turo mo sa kanila. Okay, sige kuya, sa susunod guys, makikilala natin yung mga anak ni Kuya Eduardo. Sa ngayon lang, nasa school pa sila. So, susunod, antayin nyo lang po at makita nyo rin yung mga anak nyo. Mamimit din po natin yan. At ibigay natin kung ano yung isa sa magpapasaya sa kanila. Okay, Kuya Eduardo? Sige, salamat po ha. God bless po sa'yo. Thank you po. Sige po. Okay, so guys, sa lahat ng gustong mag-donate para kala Kuya Eduardo, ay open po ang aming Facebook page na Marcos TV Channel or Marcos Arcega or Commander na Marcos or Alma Vlog. Pwede po kayo dyan mag-message, maalin dyan sa mga yan para po sa donation para kay Kuya Eduardo, para sa kanilang mag-aama. Sa may mga busilak na puso, huwag po tayo magdalawang isip para po sa pamilya ni Kuya Eduardo. Yun lang po, maraming salamat and God bless po sa lahat. I'm hearing the thunder, I'm feeling the rain, my heart going under, I'm on my knees again. God, I need you now, I need you now, I need you now. I throw my hands up now, my hands up now, I'm crying out. Shine on me, shine on me. Let your grace and mercy follow, give me strength for my tomorrow. Shine on me, shine your light on me. Shine your light on me. Oh, I'm trying to be free, Lord.